Tinanggap na po ni Coach Tim Cone yung appointment niya bilang coach nitong Gilas Pilipinas para sa darating na Asian Games. Kabilang doon sa assistant coaches niya si L.A. Tenorio, Richard Del Rosario, saka itong si Josh Reyes, pati na si Jong Wichiko. At ang team manager ay si Al Francis Chua. Dahil dito sa pagtanggap ni Coach Tim Cone sa pagiging coach ng Gilas Asian Games, ang tanong ng karamihan, iiwan na ba niya ang Barangay Ginebra? Siyempre, ang sinabi ni Coach Tim Cone, magiging coach lang siya ng Gilas dito sa Asian Games. Pero tandaan natin, ang una niya sinabi, hindi raw niya tatanggapin yung pagiging coach ng Gilas kapag nag-step down si Chot Reyes. Pero nakumbinsi siya nitong si Ramon Ang natanggapin itong Gilas coaching job. Ang tanong ngayon, paano kung manalo tayo ng gold medal dito sa Asian Games? Papayag pa ba ang SMC at MVP na sila na actually nagpapatakbo ngayon dito sa ating Gilas na bumaba pa sa pwesto itong si Coach Tim Cone? Kasi syempre kung itong ating Gilas Pilipinas ay hindi manalo ng gold medal, posible na bumaba nga ito si Coach Tim Cone at humanap sila ng ibang kapalit. Pero paano kung mag-champion tayo dito sa Asian Games? Hindi kaya mapaisip itong SMC at MVP group na hayaan na si Coach Tim Cone ang humawak ng ating Gilas Pilipinas. Tutal, nagawa niya yung kanyang objective na papag-champion ito. Pero kung sakasakali na maging full-time coach ng Gilas itong si Coach Tim Cone, paano na Barangay Ginebra? Hindi po pwedeng part-time coach sa Ginebra at hindi rin po pwede na part-time coach dito sa Gilas Pilipinas. Sa ngayon kasi madaling sabihin para kay Coach Tim Cone na interim coach lamang siya. Pero syempre, baka mag-iba ang sitwasyon kapag nag-champion na sila dito sa Asian Games. So, abangan natin ang magiging resulta dito sa Asian Games at kung ano magiging desisyon ni Coach Tim. Nauubos na nga ba ang pasensya ng SMB management dito kay Romeo, kay Terence Romeo at kay Vic Manuel pagdating dito sa kanilang mga injuries? Dahil ang balita ngayon ayon sa mga insiders, mukhang hindi na naman 100% ang mga nabanggit na players. At kahit nagwo-workout sila, ay medyo maingat pa rin dahil baka daw magkaroon na naman ng injury. Alam natin ito si Romeo samot-sari na yung mga injuries na dinaranas niyan. At halos hindi na nga nakapaglaro sa San Miguel itong last couple of seasons. Samantalang ito si Vic Manuel, alam na natin yung istorya ng kanyang back injuries. Panahon pa actually, nasa Alaska siya. Yan ang naging issue dyan kay Vic. At sa ngayon, yan din ang dahilan kung bakit kahit naglalaro ito ay hindi 100%. Yan siguro pinag-iisipan ngayon ng San Miguel Beer dahil kinakailangan mo syempre kung gustong maging competitive ay palaging 100% yung mga players na nagre-rely upon ka. At syempre alam natin kasama sa rotation palagi itong si Vic Manuel at itong si Terence Romeo. So ang tanong ngayon, ano kaya ang gagawin ng San Miguel Beer sa mga nabanggit na players kung ito ba ay ite-trade na o bibigyan pa ng tsansa? Siguro lahat ng yan ay magdedepende kung ano magiging performance nila dito sa darating na Commissioner's Cup. Pero baka yung kanilang sabihin na nating effect ay mabawasan dahil merong import. Siguro baka iintayin pa kaya ng San Miguel Beer itong Philippine Cup para i-judge yung performance nitong si Terence Romeo at si Vic Manuel. Medyo mahirap din sabihin kung ano pa talaga ang balak nila. Pero sa ngayon, pwede natin sabihin na kumbagay under evaluation ang mga nabanggit na players. Kung sakaling magdesisyon ng SMB na i-trade nga ito si Romeo at ito si Manuel, makakakuha naman sila ng mga magandang kapalit yan sigurado, lalo na kung ang trade partner nila ay itong Terra Firma at itong Northport Batangpier. So abangan natin ang magiging move ng management. Sinabi ni Coach Tim Cone na gusto niyang makuha itong si Mikey Williams dito sa ating Gilas Pilipinas team. Dahil ang paniwala niya malaki may itulong dito dahil ito ay isang top scorer. Yun nga lang, hindi pa raw tiyak kung ito si Mikey Williams nga ay sasama dito sa Gilas Pilipinas dahil sinabi mismo ni Coach Tim Cone medyo questionable pa raw yung status nito. Hindi pa rin natin tiyak kung ano ba ang dahilan at hindi siya kumbaga makapag-commit ng 100% itong si Mikey. Pero kung masasama sa ating national team to si Mikey Williams, malaking bagay din yan. At ang isa pa, sinabi rin ni Coach Tim Cone na kung walang injury daw ito si Christian Standhardinger, baka mapasama rin. Kung natatandaan ninyo, sinabi niya na ito si Standhardinger nagretiro na sa Gilas. Actually, gumawa pa ng official announcement yan si Christian, pero siguro baka kung sakaling wala siyang injury, baka ito si Coach Tim Cone makumbinsi siya na maglaro din.
Ang hindi pa masyado rin sigurado ay itong si Jamie Malonzo dahil alam natin nagka-injury din ito noong huling laro nitong Gilas kaya nga hindi siya napasama. Sa ngayon, kailangan natin tignan yung mga gagawin ni Coach Tim Cone kung sino-sino pa yung mga players na kukunin niya. Dahil sa totoo lang, mahusay ng coach itong si Tim pero kulang na talaga sa panahon. At nandiyan pa yung question kung ano ba talaga ang estado ng recovery nitong si Justin Brownlee na nagre-recover pa mula doon sa surgery sa kanyang bone spurs. Malaking challenge ito para kay Coach Tim pati na dito sa ating Gilas Pilipinas. Pero kung makukuha nila yung mga players na kinakailangan nila, abay malaking bagay yan. Sa ngayon, para doon sa mga nagtatanong, ito si Justin Baltasar, kinokontak din ng Gilas. Pero ay mismo dito kay Coach Tim, mukhang hindi raw interesado ito si Baltasar na maglaro para dito sa Gilas. So abangan natin na lang kung sino pa ang pwedeng kunin nitong ating national team para mapalakas dahil syempre hindi rin naman biro ang magiging kompetisyon dito sa darating na Asian Games para makuha ang gold. Doon sa panayam kay Coach Tim Cone kung saan kukuha daw siya ng mga bagong players dahil nga maraming injured ngayon para dito sa Gilas at syempre yung sila AJ Edu, Dwight Ramos at iba pa ay hindi available. May nagtanong sa kanya bakit daw hindi nila kinukuha itong si Justin Baltasar. Sinabi ni Coach Tim Cone na matagal na niyang gustong kunin itong si Baltasar at patagal na raw yung kinokontak ng Gilas. Pero ang sinabi mismo ni Coach Tim Cone, zero interest daw ito si Baltasar na maglaro para sa national team natin. Actually, panahon pa raw nito si Chot Reyes, kinokontak na nila pero mukhang hindi raw talaga interesado na maglaro para sa Gilas ang nasabing player. Marami kasi nagtataka bakit hindi sinasama ito si Baltasar, gayong ito ay matangkad at meron siyang athleticism, may outside at inside shot. Pero mukhang hindi raw ito interesado na maglaro dito sa ating Gilas, kaya yan ang dahilan kung ba't hindi siya sinasama ni Coach Tim Cone sa consideration. Ang isa pa nating balita dito kay Baltasar, merong mga umiikot na report sa social media na mukhang ayaw din daw nitong sumama dito sa PBA draft, baka hindi raw sumali ulit. Kung sakaling hindi siya sumali ulit, baka yan ang senyales na yung number 1 pick ng Terra Firma ay hindi ite-trade dito sa Converge Fiber XS dahil ang balita nga, sasama lang daw sa draft ito si Baltasar kung sigurado na nasa Converge siya maglalaro. So kung sakaling hindi maglaro itong si Baltasar sa national team at ayaw din niya dito sa Gilas Pilipinas, ang tanong ngayon ay kung saan kaya itong maglalaro. Manatili kaya siya doon sa MPBL o kaya kung saan pa mang liga na gugustuhin niya dito sa Pilipinas. Kasi kung yung magugunita, sinubukan din ito maglaro sa ibayong dagat pero natanggal siya kaagad. So sa ngayon mukhang sa ibang liga dito siya sa Pilipinas maglalaro. Hindi pa natin tiyak dahil wala pang official statement mula sa kampo ni Baltasar. So hopefully baka magbago isip niya at sumali dito sa PBA draft at pati na rin dito sa Gilas Pilipinas kung siya makatutulong. Shout out dito kay Lorraine Pentino, Ruben Dolor, Romeo Conchada, Andrew Anyosa, Edia Garcia, Admond de Guzman, Renato, Marcia, Renren, Junjun, Linlin at Enday Dineros, Admond de Guzman, Jonathan Iloso. Pinabati din natin si Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Enrico at Presi Angsioco, Kagawad Katsakino Dukusin, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Jonel Alagon at Celino Valles family, Andrew Anyosa, JJ Sibum, Ronald Barbosidad, Rico Olarte, Jordan at John Redding Mananta at Sid Maria, Myron Almosa at Valiete family, Anthony Alon, RG Bueno at Talina family, John Patrick Abrea, Carlito Bolima, Joseph Pineda, Brian Andres, OG Len, Gio at Gia Santillana at Tagle family, Dionisio Mercado, Ireneo Salangsang family, Edwin Carmona Jr., Judy, Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Enju, Jason Mendoza, Dexter Domer, Donel Santiago, John Mark Cantos. Pinabati din natin si Toto Mamon, Rosemary Ginelo, Margo at Gabriel Ugteya, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Jaman Andes family, si Ruben Dolor at Lorraine Pentino.